ito, lalapitan natin. May tuwing na dumating na may karga siyang Ford Escape yata ito. Ito yung tinawag kanina na bigla daw tumirik sa takbo. So Ford Escape 2.3. Ito mga boss, binababa na sa towing. Ito yung panibago nating i-check kung anong nangyari dito, bakit bigla na lang tumirik sa takbo. Sana simple lang ang problema para mapaandar natin agad itong kanyang Ford Escape na 2.3. Tumirik sa malakas na ulan. Nangyari. Para kung nalubak ba, mano yung tubig. Maya, naramdaman ko nga ayaw na parang ayaw na humatak. Ayaw na umatak. Oo. Tapos, doon sa may Doktora Santos na station ng LRT, gumana ako, gandahan na lang, gandahan. Mabuti nakalampas ko doon sa may Sipag extension. Pasok ako doon sa may Petron, doon na matay. Nasalubong niya yung tubig na malakas. Di naman din malakas. Parang nalubak lang ako eh. Nalubak ka lang. Nalubak na tubig, gumanon. Bukas ko na i-trouble yan ha. Oo. Tawag-tawag na ako sa'yo. Matawag lang. Sige. Mga gamit mo. Mani, yung gamit. Okay na? Pamana mo muna sa akin yan, sir. Oo, pang. Boss! Kita na naman tayo, boss. kita ano. Ay! Tirik. Ayan, kinabukasan nga, kaagad nating tiningnan kung ano naging problema nitong Ford Escape, mga bossing. Ang issue nito ay biglang namatay sa takbo. Ayan, so sana simple lang problema. I-check na natin siya ngayon. Ito yung ito-trouble natin mga boss. Tumirik to sa takbo. Itong Ford Escape na 2.3 natin. So ang story ng may-ari ay nalubak lang daw siya, tapos kumadyot or nag-jerking. Bigla na siyang namatay yung makina. Try natin. Ayaw mi-start. Ayan o. Kina-cranking na natin. Ayaw mi-start mga boss. Yan. Pa-start nga saglit. So lipat tayo dito sa harap kasi pag nagka-cranking tayo sa loob hindi marinig, gawa ng malakas sobra yung ulan. So ipa-cranking ulit natin mga boss. Nagka-cranking naman ito kaso ayaw lang talaga umandar, so ulitin natin. Oop. Uy. So iscan muna natin to mga bossing. Ayaw. Wala, ayaw mandar. Iscan muna natin. Ayan, ito lang pala yung nakuha natin sa scan mga boss, yung intake manifold tuning valve. So, hindi ito ang dahilan kung bakit tumirik. Pag may mga gaytong code lang naman mga boss, magkakaroon ka lang ng rough idle, tapos minsan naglo-low power pagka sira yung tuning valve natin. Pero yung dahilan mismo sa pagkatirik mga bossing ay hindi po ito ang tuning valve ang pupuntiryahin natin. So proceed tayo sa iba, i-check natin. Yung ibang code na naman niya ay sa mga seatbelt lang. Kaya hindi na natin papansinin yan.
So proceed tayo kung anong naging problema talaga nito, bakit talagang namatay ito sa takbo yung kanyang Ford Escape. Yung tignan mo nga kung may kuryente to. Kuha kang 8 socket. Tignan natin yung coin kung may kuryente. Ayun, start mo. Okay. Meron. Okay. Dahil may kuryente yung ating ignition coil, sunod naman natin yung supply ng fuel pump papunta sa ating makina mga bossing. May kuryente siya dito boss, mga boss, sa ignition coil natin. Try naman natin sa fuel kung may supply papunta rin sa makina. Ang error lang naman yung kanina sa PCM, ito lang yung runner solenoid o damp. Pero hindi po dahilan para tumirik pagka ito may error. Maaaring low power, pero ito kasi nangyari nito talagang namatay sa takbo. Dito tatanggalin natin ito yan. Okay, start. Okay. Walang supply na gasolina. Isa pa. Okay. Walang supply. Dito, walang supply. Ayan, confirm nga natin mga boss na walang supply ng gasolina papunta sa ating makina. So bago tayo maghahatol ng fuel pump ang problema, so tingnan muna natin yung connection or kuryente mga boss, kung may positive negative ang supply dito sa ating fuel pump. Baka pag hinatulan natin ng fuel pump agad, wiring pala ang problema. So i-double check natin kung walang problema yung wiring bago tayo maghatol ng fuel pump ang papalitan natin. Sa may mga gaitong Ford Escape din na mga 2.3, kung sa mga nagtatanong kung saan nakalagay yung fuel pump, ayan, sa likod lang po ng inyong upuan sa driver side. So pag inangat nyo po ang inyong upuan, tapos may nakatakip pa na carpet yan, iaangat nyo lang din po. Ayan, makikita nyo na yung fuel pump, dyan po nakalagay, no? Binunot na nga natin yung socket para magamitan na natin ng test light. Bago natin hatulan ng fuel pump na papalitan, kailangan po may supply na positive negative yung ating wiring. Ito yung ground. Ito. I-start. Yun, kompleto. Okay. Ibig sabihin, Yun, confirm na nga natin na goods naman yung ating wiring, kaya hahatulan na natin ng palit ng bagong fuel pump to mga boss. tanggalin natin itong fuel pump. Ito na nga yung luma niyang fuel pump mga bossing, tapos andyan na rin yung bago nating ipapalit. So binalot nga lang yan, gawa ng sobrang lakas ng ulan, baka mabasa. Ayan, bubuksan na natin yung bago nating ipapalit na fuel pump. Start daw. Start. Oh. Okay, meron na. Yeah, start.
Start! Yun. Very good na. Balik mo na yung ano doon. Pati yung isang tornilyo sa coil. Dali. Yes. Fuel pump lang naging problem mga bossing. Yes. Ayan, problem solved na naman tayo mga boss. Buti na lang, napakasimple lang naging problema ng kanyang Ford Escape. So, sumabay lang yun sa akala ni boss na nalubak lang siya, na namatay. Kaya medyo nag-alala siya, baka wiring ang naging problema. Pero eto, fuel pump lang naging problema ng kanyang Ford Escape. Ayan mga boss, sana nakapag-share tayo ng konti sa mga getong basic na problema ng kanyang Ford Escape.